teksto mga kapatid sa Santiago o James 1:5 up to verse 8, ganito po ang sinasabi. Ang sabi dito, if any of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. So, yan po yung sa aklat ni Santiago na isa sa napakahalagang usapin or issue sa buhay Kristiyano na dapat po nating bigyan din ng address upang tayo ay hindi po mahulog sa ganitong uri ng kasalanan. Na po. Okay. Sinabi po ng ng ating DOH na nung December 10, ang sinasabing meron na sa ating yung bagong variant ng COVID, no? Ng COVID-19 UK variant nasa atin na, nasa Pilipinas na. Ang problema kasi wala daw tayong ganong kakayanan na ma-detect pa yon. Pero paano nilang na-detect nga yun? Diba? So ayon sa Department of Health, ito ay isang buwan bago inai-report ng DOH ang unang kaso ng UK variant sa bansa. Yan po ay sinabi nila at miyembro ng Technical Advisory Group ng COVID-19 variants ng DOH. So, hindi pa agad yan natukoy ang naturang variant noong panahong kinukolekta ang sample na ito. No, ibig sabihin matagal na, kaya mas mabilis kumalat. Ang yabang ng natin na sinasabi natin na magsarado na tayo ng mga flights papasok. Yung pala sa atin meron na. Lagi na lamang pong may ganung problema, no? Nakakalungkot. Kumakalat na pala sa atin, nasasabi natin, wala pa. Parang ganun din yung nauna nung nakaraang taon, ganun din. Pero, wala na tayong sisisihin dyan dahil tayo ay hindi dapat naninisi pa sa mga problema. Bagkus, kung paano natin i-handle yung issue na yan, dapat nandoon po talaga yung wisdom upang tayo ay makaiwas. At syempre, patuloy na i-observe natin yung mga safety protocol. Yan ay bahagi ng wisdom or meaning to say, yan ay consistent sa mga wisdom at sa mga practical na wisdom na kailangan nating i-observe. Alam nyo, same principle yan sa problema ng buhay Kristiyano na kapag may mga nag-arise na mga problems, trials, and troubles, kailangan po meron din tayong tunay na wisdom from the Lord. Dahil kung wala ho tayong tunay na karunungan mula sa Panginoon, tayo rin ay magkakaroon tayo mismo ng problema. Tayo mismo ay in trouble kapag tayo ay walang wisdom. Now, yan yung sinasabi ni Apostle James sapagkat ito ang context. Ang konteksto, ang usapin tungkol dito ay mismo sa larangan ng pagkakaroon ng problema. Sabi nga dito sa verse 4, no, ang sabi diyan sa Santiago 1:4, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal sa ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. So hanggang doon sa verse 8, ngunit humingi siya ng may pananampalataya. Tuloy-tuloy natin yan mamaya. Dito makikita natin kung bakit pinaihintulutan ng Diyos na tayo ay humarap sa mga hamon at pagsubok ng buhay upang tayo ay sanayin. Training yan. Bakit may mga suffering sa buhay at temptation? Training yan sa buhay. Upang tayo ay sanayin at turuang sa Diyos magtiwala. Huwag sa pera, huwag sa lakas, huwag sa karunungan ng tao,
o wag sa abilidad ng tao, kundi sa Diyos lamang. At ito ay makita natin kung ano ang karunungan na nais ibigay sa atin ng Panginoon sa panahon ng mga hamon sa buhay. Si Santiago mismo, batid niya na yung mga isinulatan niya ay nasa mga mabigat na kalagayan at iba't ibang mga pagpapahirap sa mga mananampalataya, yung sinatawag na persecution. Ngunit, ang encouragement ni Santiago sa kanila sa kalagitnaan ng mga pagsubok, magalak sila sa panahon ng pagsubok. Pero kung paano sila dapat magalak, dapat naroon ang karunungan. Pero kung sino ang nagkukulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos. Yan yung ating pag-uusapan, mga kapatid, sa gabing ito, a prayer for wisdom. Na po, a prayer for wisdom. Ang panalangin ng karunungan, na po, o ang kahilingan para sa karunungan, kung Tagalog. So, alam niyo po, ang pinaka-mainam na hakbang ng mananampalataya sa pagharap sa hamon ng buhay ay humingi ng karunungan sa Diyos. Yan po ang pinaka-best move na po for a Christian to take in the face of trials is to ask and act with wisdom from God. Na po, humingi at kumilos ng may karunungan na mula sa Diyos. Yan po ang pinaka-best. Na po, kung wala po yung ganyang uri ng attitude sa harapan ng Diyos, pagpapakita na wala pong karunungan. At pag walang karunungan, ano ang mangyayari? Yan ang makikita rin natin mamaya. 3 bagay ang makikita natin dito sa ating Bible study. Una, verse 6 o verse 5 na makikita natin dyan, prayer for wisdom. Sabi, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Na po, yan po, prayer for wisdom, verse 6. And then next, mga kapatid, na po, verse 5 po yun, verse 5. And then verse 6, mga kapatid, na po, verse 6, makikita natin dito, kailangan po humingi ng may pananampalataya. Na po, humingi ng may pananampalataya. And then verses 6b hanggang 8, problema po ng pagdududa. The problem of double-mindedness. Na po, yun yung problema. Yung pangalawa, mga kapatid, as with faith. Yung pangatlo, mga kapatid, the problem of double-mindedness. Verses 6b to 8. Yan po. So, 3 bagay makikita natin dito. Noong una, mga kapatid, maliwanag dyan na po dahil sa kalagitnaan ng problema, na po ang sabi dyan, mga kapatid, verse 2, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yan po yan eh. Pagdating po doon sa verse 5, context niyan, trials, no, yung pagsubok. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. So first, mga kapatid, we need a prayer for wisdom in times of trials. So in times of difficulties and afflictions, ang pinaka-best move ng mga tunay na mananampalataya, mga kapatid, bago ka mag-isip, bago ka gumawa ng plano, bago ka humingi ng counsel, na po, itiklop mo yung mga tuhod mo at manalangin ka. Yan po ang itinuturo ng aklat na ito. At mismo, yung prayer mismo ay wisdom yon. Yun mismo yon, wisdom na yon. At doon nyo malalaman kung sino yung mga taong tunay na nananalangin sa panahon ng pagharap sa problema. So, ang sabi diyan, if any of you lacks wisdom, let him ask God. Ano ba tong wisdom na ito? Ang wisdom na ito,
Sa luma at bagong tipan, ito ay ipinapaliwanag. At mismo doon pa lamang sa lumang panahon, ipinahayag ito ni Solomon na doon sa Proverbs 2:6, "For the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding." Ang pinagmumulan ng ganitong uri ng karunungan ay hindi po sa antas ng pag-aaral o kalikasang karunungan taglay ng bawat tao. Itong karunungan na sinasabi dito ay galing lamang sa Diyos. Na po, doon sa Proverbs 2:6 na binanggit doon. Also, ang karunungan na ito, mga kapatid, ay tinutukoy sa bagong tipan sa Kristiyanong pamumuhay sa pamamagitan ni Kristo, 1 Corinthians 1:30, sapagkat si Kristo ang karunungan ng Diyos. Yung karunungan ng Diyos noon sa lumang tipan ay sa pamamagitan ng salita niya. Pagdating sa bagong tipan ay sa pamamagitan naman mismo ni Yeso Kristo, because He is the wisdom of God. So, dito rin natin makikita, mga kapatid, na yung karunungang ito ay tinataglay ng mga mananampalataya at patuloy pa silang binibigyan ng karunungan. Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo doon sa Colossians 3:16, "This wisdom, mga kapatid, ay tumutukoy sa salita ni Christ. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom." Na po, at itong wisdom na ito ay tumutukoy kay Christ, ito rin ay tumutukoy sa Ebanghelyo ni Christ. Ano po, sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, mga kapatid, kung wala ang isang tao kay Kristo, wala na kagad siyang wisdom. No po? Kaya kailangan niya makilala si Kristo. Ang tunay na Kristiyano may wisdom. At ito ay useful, at ito ay indispensable in times of trials. Very useful ito. At bukod sa meron na silang wisdom, ang sabi pa rito, let him ask God. Kaya isa sa napakalaking privilege natin, nagtataglay na tayo ng wisdom at pwede pa tayong lumapit sa Diyos anytime of need. Because God is the God of wisdom, and He is the most wise and the source of all perfect and awesome knowledge. And so, pwedeng-pwede tayong humingi sa Panginoon. At itong wisdom na ito, sang-ayon kay James, pakinggan nyo, 3:17, "But the wisdom that is from above," na po, itong karunungan daw na ito na galing sa langit is first pure, then peaceable, no? Nandoon yung kapayapaan, kahinahunan, at nais matuto, magpasakop, merong kahabagan, mabuting mga bunga, walang pagkukunwari, at wala rin itong pagtatangi. No? At ang bunga nito ay katuwiran. Verse 18, 3:17-18 ng James. Ibig sabihin itong wisdom na ito na galing sa Diyos, nakikita sa matuwid, banal, kapayapaan, mahinahon na pamumuhay. Na po, pag tayo ay humingi sa Diyos. Na po, ibig sabihin gaano man kabigat yung ating mundo, although our world is in trouble, ang mahalaga, yung heart natin ay nandoon sa perfect peace dahil sa Diyos. Kung ikaw ay ginugulo ng sino mang tao, hindi ka maaapektuhan kapag yung karunungan ng Diyos ay nasa iyo. At plus the fact na ikaw ay humihingi pa ng karunungan sa Diyos sa pagharap mo sa mga problema, hindi ka masyadong affected. Affected ka, pero hindi ka ganoon parang nako-confuse o natatangay. At sabi pa rito, dahil ang Diyos who gives generously, o yung bountifulness ng kanyang pagkakaloob ay naroroon, no, sa bawat isa. At walang hindi nanunumbat, no, without reproach. Sabi dito, siya'y malayang nagbibigay. He give generously, liberally. Ibibigay ito ng Diyos dahil siya lamang ang source ng wisdom, at ito ay
sino mang humihingi sa kanya, no, bilang mga anak niya, binibigyan niya ito ng karunungan. Meron na sila, binibigyan pa sila. Kasi ganun tayo nabubuhay sa mundong ito. Kailangan natin ng karunungan sa bawat sandali ng buhay natin at pagkakataon. So, especially mga kapatid, in times of trials, kailangan natin ang karunungang ito sapagkat upang makaiwas tayo sa anumang ignorance, perplexity, o sa anumang confusion, sa anumang delusion and deception, o sa anumang sabihin nating possible na pagkakasala, upang tayo ay mapanatili sa kabanalan at patuloy na makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. That's why we all need wisdom, especially in times of trouble. Kaya yan yung sinasabi ni James. So, itong wisdom na ito ay hindi po yung kailangan mo ng exam o mag-e-exam ka, kailangan mo ng karunungan. Hindi po yun yung context nito, ha? Ang wisdom na to ay sa pagharap sa buhay pananampalataya at mga hamon ng buhay. Wisdom, kung paano tayo magre-react according po sa kalooban ng Diyos. Ano kaagad ang lesson na makikita natin dito? Now, if we have such wisdom from the Lord, apat na bagay na madali ang lesson, mga kapatid. We may learn the lesson which God designed to teach us. For He always designed to teach us some valuable lessons, especially in times of afflictions and trials. Pag dumarating yung mga bagay na yon, may lesson siyang itinuturo sa atin bilang Kristiyano. Tanging ang mga Kristiyano ang patuloy na merong learning sa buhay. Pero pag hindi Kristiyano, walang learning. Para sa kanila, is a sense of good and bad luck lang. Kaya walang learning sa kanila. Kasi malas ako sa oras na ito. Ganun lang yun eh. Walang learning eh. Pero sa buhay Kristiyano, kapag dumarating yung mga bagay na medyo nakikita nila yung mga trials ng buhay, blessing pa rin ito sa isang banda sapagkat merong learning na hatid yon. Ikalawa, mga kapatid, kung meron tayong ganong karunungan mula sa Panginoon, He enabled us to understand the design and tendency to perform our duty faithfully under afflictions. Anong ibig sabihin? Mananatili tayong tapat. Ginagampanan natin yung tungkulin natin sa Diyos kahit naghihirap yung kalooban natin. Okay po? That's wisdom. Ang mga taong walang pananampalataya, give up na yan sa kanilang mga na-encounter na problema. Ayaw na nilang ipagpatuloy ang buhay. Kasi wala yung sustainability ng grace sa kanila ng Diyos. Wala yung sustenance. Paano nila masusustinahan yung pagpapatuloy na yon kung in the first place, ang wisdom na kinakailangan ay sa Diyos lang nagmumula, hindi nila kilala ang Panginoon. So, dito makikita natin, mga kapatid, He enabled us to understand the design and tendency, mga kapatid, so that we might perform our duty faithfully under affliction. And thirdly, mga kapatid, to find out the sins for which we should confess and forsake. Alam niyo po, under trials, minsan meron pong itinutuwid na pagkakamali sa atin. Yan yung pangatlong lesson. Kapag dumarating o dumaharap tayo sa mahihirap na pagsubok ng buhay, aside doon sa mga instruction, aside doon sa duty na kailangan nating i-maintain, aside doon sa mga lesson that we need to learn, also, mga kapatid, there's some sins that we need to confess and forsake. Yan yung pangatlo. Hindi natin pwedeng alisin yan sapagkat it promotes godliness and obedience to His holy will. Nais ng Panginoon na i-promote yung holiness sa ating buhay sa kabila ng affliction sa ating mga nararanasan. Kaya kung wala noon, makikita nyo sa isang tao na yan, wala kasing wisdom. Okay po? So all we need, mga kapatid, sa buhay na ito is God's wisdom. So we need to ask Him with humility.
And number 4, mga kapatid, to improve our faith and relationship with God. Habang naroon yung mga trials and temptations and troubles ng buhay, the more we get closer to God, yan yung tunay na mananampalataya. Habang tayo, mga kapatid, ay binabato ng kaaway, lalo tayong tumatawag sa Panginoon. Lalo tayong nananalig sa Kanya. And so what, mga kapatid? And so what will happen sa ganyang sitwasyon? It strengthens our faith. No? Pinatatatag nito ang pananampalataya natin. And it improves our relationship with the Lord. You see that? Kaya napakahalaga yung temptations and trials and afflictions na humarap tayo doon ng merong wisdom. Ganyang kahalaga yan, mga kapatid. So on the lesson here, mga kapatid, we don't have to face the problems of our life in our own capacity and knowledge. No, hindi natin dapat yang gawin. Yan ang wag na wag nating gagawin. Don't face any problem of life in your own capacity. Po, yan ay wag nating kahit kailanman i-attempt dahil magkakaproblema po tayo. Pagka yan po ay yan yung karakter natin ay hindi po nababago. Po, so don't face the problems of life in your own capacity and in your own knowledge. Reminder, mga kapatid, we are in great danger of going wrong when we are afflicted by complaining and murmuring, and evincing a spirit of rebellion, and of losing the benefits which we might have obtained if we had submitted to the trial in a proper manner. Po, yan po ang magiging problema. Po, we are in danger. So, yan po yung dapat na makita natin. Po, kapag hindi ho tayo nagkaroon ng maayos na wisdom, magkakaproblema po tayo. So, we are in danger of going wrong. Yan yung magiging problema. So, sana po ay wag nating harapin yung problema sa sarili lang nating kakayanan. Secondly, mga kapatid, how do we ask wisdom? We should ask wisdom, verse 6, A and B, first, with faith, and second, with no doubting. Dalawa yan. How do we ask wisdom? Sa number 2, makikita natin yan, verse 6, letter A, let him ask in faith. So in the scripture, mga kapatid, the promise of divine aid is usually limited to those who believe and pray to God. Para sa mga nananalig, those who really believe in the Lord Jesus Christ and pray to God. Hindi ho tayo pwedeng umasa na makatatanggap tayo ng pabor mula sa Diyos kung in the first place ay wala yung tunay na pananalig sa Kanya. Kung wala yung tunay na pananampalataya. Kailangan tayo lumapit sa Panginoon at kilalanin natin siya at sa Kanya natin ilagak ang ating buong pagtitiwala. Tandaan natin kahit yung pananampalataya ay gift ng Panginoon. Sabi po ng isang may sakit, Lord, help my unbelief. Kaya mga kapatid, manalig tayo sa Panginoon at ipanalangin natin na kahit yung ating unbelief ay ipagalingin ng Diyos upang wag tayong magduda sa Kanya. Buong puso tayong manalig sapagkat yung mga nananalig sa Panginoon ay Kanyang kinalulugdan. And second, mga kapatid, with no doubting. Ang sabi po diyan, mga kapatid, siya'y humingi sa Diyos ng may pananampalataya ng walang pagdududa. Ang sabi ho doon, walang pag-aalinlangan. Ayan po yung maliwanag, with no doubting. Rendered here, mga kapatid, singleness of heart. Focus in Christ. Looking intently for His provision. Nakakita ba kayo halimbawa ng isang aso, alagang aso? Kayo, may mga pet kayo na aso, nakikita nyo ito.
Pag kayo may kinakain, lalapit siya. Titingnan niya kayo ng maigi kahit yung pusa. Tapos kung aso o pusa, kakahul-kahul siya sa inyong harapan at kung ngingiyaw-ngiyaw na nakatitig sa inyo. Diba? Kasi may kailangan siya. So, yun po, no, walang pagdududa. Nakapokus talaga siya. No? Naka-steady, mga kapatid. So, there should be no hesitancy, no doubting. Yung tinatawag na no vacillation. Yung vacillation, hindi vaccine, ha? Yung vacillation, mga kapatid, ay oo ngayon, mamaya hindi. Yung ano nga kaya? Parang ganon. Nagdududa. No? Yung double-minded yan. So, we must come to God with utmost confidence and assurance that He is beyond able and willing to give it, to provide for it, because He is a merciful God. Na po, hindi natin pwedeng pagdudahan yung kanyang ability, kahit yung kanyang generosity, dahil mismo siya ay mahabaging Diyos. Yan po yung mahalaga. Sinabi rin po yan ni John, sabi ho rito sa 1 John 5:14, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Kaya merong assurance na talagang ang Diyos ay tutugon sa atin. So, hindi ho natin kailangan magduda sa Panginoon. Kailangan lang natin i-check yung motive, kailangan din natin tignan yung ating purpose, and then kailangan din nating i-check yung ating tunay na pananampalataya at yung ating bang hinihiling, ito'y according to His will. Yan po yung dapat. So, remember this, that God is not honored by the kind of faith that alternates between optimism and pessimism. Anong ibig sabihin nun? Walang sino mang makapagbibigay ng lugod sa Diyos na kunwari nananampalataya siya. Pero, yung kanyang pagiging positibo, later ay negative na. From positive to negative. Yun po, optimism to pessimism. Hindi natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos kung ganyan ang ating karakter or attitude sa harapan ng Diyos. And thirdly, mga kapatid, the problem of double-mindedness, verses 6 to 8. Yung tatlo ang nakapaloob dito sa number 3. A, mga kapatid, yung problem ng double-mindedness, like a wave in the sea. B, mga kapatid, no blessing to be received. Verse 7. And letter C, mga kapatid, unstable in all his ways. Tatlo yan. So here, mga kapatid, the problem of double-mindedness, na po yung nagdududa sa Panginoon. First, binanggit dito at inihalimbawa siya like a wave in the sea. Yan yung problema ng taong ang kanyang kaisipan ay wala hong katiyakan sa harapan ng Diyos. Na po, mabilis magbago. Oo na siya, and then later hindi. Sasabihin niya, yes, Lord, I'm willing to follow you wherever you go and whatever happen. And then later, pag may na-encounter na problema, Lord, ayoko na. Yan yung mga delikado. Na po, ang sabi diyan, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. So, dito mga kapatid, yung wave of the sea, maliwanag na wala itong stability. Driven by toss and fro. Ibig sabihin, paruot pa rito. Kung saan siya ipahalo ng hangin, doon lang siya pupunta. Ibig sabihin, walang direction. Na po, yung paglapit sa Diyos ay napaka-unsettled yung kanyang conviction, yung kanyang pag-asa, at liable to be driven away. Na po, sa bawat mga pakiramdam niya. Yun yung malaking problema about every new feeling that may spring up in the mind. Yun, doon siya tutungo kung ano yung bukso ng damdamin. Ibig sabihin, itong ganitong klaseng tao ay laging tinatangay siya ng kanyang impulse. Yung kanyang damdamin. Yan ay mabigat na kalagayan sa harapan ng Diyos. Halimbawa, ganito, aatin ba ako? Hindi. Simple lang yon pero mabigat yan.
Sasamba ba ako o hindi? Hindi yan simple, mabigat yan. No po? At bukod doon mga kapatid, ako ba ay magkukumit ng buhay sa Panginoon o hindi? Magtutuloy ba ako sa membership o hindi? Yan yung mga delikado. Okay po? So dapat makita natin yan na yung paglapit sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon, delikado kung pabago-bago. So at one moment, hope and faith impel him to come to God. Then the mind is at once filled with uncertainty and doubt. At yung kanyang kaluluwa, mga kapatid, is agitated and restless as the ocean. Ganon kabigat yun. Dalawang bagay, mga kapatid, perhaps due to lack of faith or completely without faith. Yan po yung problema. So, yung tossing in the wave, mga kapatid, yung siya tinatangay, tossed by the wind. Possible na dahil siya kakulangan ng pananampalataya or posible wala talagang pananampalataya. Vote negative. Wala ang nakikitang positive sa ganong tao na tinatangay lang ng hangin at ng dagat. Yan ang problema ng double-mindedness. And B, mga kapatid, no blessing to be received. Verse 7, ang sabi doon, that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. So, either, mga kapatid, there is no blessing to receive. Ang bigat niyan. No hope or favor from God. No? Na siyang nakakakita ng puso ng tao. Dahil alam niya walang pananampalataya. Kasi po, yun yung opposite noon Walang pananampalataya. Sa halip, na toss and fro siya ng hangin. No real trust in Him, no reliance on His promises, in His wisdom, in His grace, in His power. In His being as God. So the Lord is not pleased on those person. Hebrew 11:6, God will not grant an answer to their petitions. Bakit? Dahil mismo, the Lord, it is impossible to please God without faith. Kung wala kang pananampalataya, ang tingin sa'yo ng Diyos, wala kang kwenta. Dahil yung pananampalataya lang ang nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Kung di mo siya kayang sampalatayanan, hindi siya gagawa para sa'yo. Ang totoo yung pananampalataya, blessing mula sa Panginoon. Kaya maganda din yung prayer na, Lord, help my unbelief. Pero kung wala kang pananampalataya, huwag ka nang umasa na may blessing ka pa mula sa Panginoon. Kung anong blessing yun, mamaya makita natin. And letter C, ang sabi dito, unstable in all his ways. Verse 8. He is a double-minded man. The double-minded man is inconstant in his purpose and pursuits. Ibig sabihin, hindi nagtutuloy-tuloy. Kunyari lang, oo na. Basta ako maglilingkod na sa Panginoon. Pero naka-encounter ng problema, hindi mo na makikita. Yan po, eksaktong-eksakto yan sa sinasabi ni Santiago. Yung mga taong nagsasabi, sino man sa atin, kahit anong mangyari, susunod ka ako sa Panginoon. Yan, markahan nyo yung mga bunganga na yan, yung mga salita na yan. I'm sorry for that word. Mabilis mawala yan. Si Peter din mismo ang nagsabi, Panginoon, susunod ako kahit saan kayo magpunta. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, tandaan mo, bago tumilaok ang manok ng makaikatlo mo akong itatatwa. Diba? Bago tumilaok ang manok. You see that? Huwag tayo magsasalita ng tapos na parang tayo yung nakakaalam. Kaya nga sinasabi rin dito ni Santiago mismo, if the Lord's will, nasa halip manangan tayo sa ating impulse. Hindi dapat sa Panginoon lang, if the Lord's will. Kaya yung mga taong, Panginoon, susunod ako sa iyo. Delikado yan. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. May mga tao na pagalingin mo lang ako. Susunod na ako sa inyo. Babalik ako sa Panginoon. Bagalingin lang ako. Ay, pag pinagaling ka ng Diyos, tapos ka.
Doon mo malalaman yung puso, hindi pala. So, those people are easily overcome in our hour of temptation. Po, madali silang magapi ng temptation. Why? Because unstable in all space. Or probably, wala silang faith. Yun ang problema. Bukod sa sila ay mananatiling immature, ang totoo, itong klaseng mga taong ito ay nananatili sa sinasabing worldly person. Sa ating application, mga kapatid, ang ito, application sa lahat ng mga inaral natin ngayon, mula dito sa aklat ni Santiago, mula doon sa unang pointers natin, pangalawa hanggang pangatlo. All we need, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng wisdom is true faith to God. Alam ba ninyo na ang tunay na pananampalataya ang siyang naghahatid sa atin ng tunay na karunungan mula sa Diyos? Yes, a true faith always bring fruit of divine wisdom. Upang tayo sa Kanya lubos magtiwala, na po, by means of prayer. Kung bakit ang isang tao ay magpapatuloy sa pananalangin, dahil yon sa tunay na pananampalatayang ibinigay ng Diyos. Kung bakit may taong magkakaroon ng karunungan sapagkat siya ay nakadepende sa Diyos. Yun ay pananampalataya. So, true faith, mga kapatid, kailangan natin. Kung wala tayong tunay na pananalig kay Jesus Christ doon sa ebanghelyo niya, kahit ano pang gawin natin, di tayo magkakaroon ng tunay na karunungan. At yung prayer natin ay magiging empty prayer yon sa harapan ng Diyos. Useless prayer. So, dito mga kapatid, that person who has a true faith frequently go to the throne of grace and find more learning and grow patiently. Yan po ay dahil sa kanyang pinagkaloob ng Diyos na pananampalataya. Na po, siya ay merong settled principles from the word of the Lord, controlled by the divine passion, not his earthly passion. Controlled by the divine passion. Kasi po pag control tayo ng divine passion, hindi ho tayo kayang impluwensyahan ng ating mga impulse, ng ating mga feelings, ng ating mga baka. Baka kasi. O kaya mga siguro ganyan ka. Yung mga pagsususpecha, hindi ka kayang impluwensyahan yan. Kapag yung pananampalataya mo ay fix sa salita ng Diyos, settled yung mga principles mo from the Word of God. And growing yung iyong knowledge through the Word of God, lalo mong nakikilala si Christ, yan yung mahalaga riyan. Hindi ka magkakaroon ng wavering na karakter sa harapan ng Diyos. No? So, itong mga taong ito na laging nandoon sa throne of grace, without hesitation, na po, at sa panahon ng mga perplexities and trials, never wavering. Sila yung nandoon yung kanilang pananalig dahil yon ang dahilan sa tulong ng Diyos. Steady sila in their integrity, settled in their determination, and steadfast in His plans of life. Dahil yon sa pagkakaroon ng tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. So ano ngayon ang kailangan natin upang magkaroon tayo ng tunay na wisdom? Yung connection sa Diyos sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. Dahil yung pananampalatayang binigay sa atin ng Diyos, doon tumutulay, conduit yun eh. Doon tumutulay ang lahat ng mga biyaya ng Diyos. Yung such as wisdom. So the source of wisdom is God. It is obtained by prayer. It is available to everybody. It is given liberally and without reproach. The crucial condition is that we must ask in Him with faith, with no doubting. Yan po yung makikita natin na napakahalaga. So, ang warning mga kapatid, ang tao, a man that goes to God in such a state of mind na meron pong doubting, should not expect to receive any favor. Any favor. Ano yung favor na yon? Ito yung warning.
wala silang tatanggaping blessing. Ito po, pakinggan nyo. Blessing for spiritual growth. Blessing for spiritual fruit. Fruit. Holiness. Yung mga any essential need to sustain the Christian life, such as faith. And even wisdom, mga kapatid. Lahat yun. Lahat. Knowledge from the Word of God. Humility. So, mga Christian virtues, such as love. Wala kang tatanggapin sa Panginoon kung nandoon yung palagi mong pagdududa. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakadelikado pala yung buhay Kristiyano na sinasabi pero punong-puno ng pagdududa. Diba? Nananangan lang sa kung ano yung magandang panahon. Kung saan maganda, dun tayo. Yan, masama yan. Napakasama yan. Walang tatanggapin na favor mula sa Diyos yan. Mga kapatid, wag sana maging seasonal yung ating buhay Kristiyano. Dapat settled from the principles of the gospel. Dapat ganyan tayo. Dapat yung heart natin fix in the Lord Jesus Christ. At dapat mga kapatid, yung ating affection, see to it na hindi ito from our carnal mind. Dapat ito ay galing mismo sa fruit ng Holy Spirit, kilos ng banal na Espiritu. That will surely, mga kapatid, lead us to triumph. Yan po yung dapat na makita natin. So, ang conclusion, it teaches that the Christian way to become wise is to ask God. This is very different from the idea of gaining knowledge through myths and secrets. Dahil we simply bow down by prayer to God, we gain wisdom from the merciful hand of the living God. God is willing to impart wisdom to anyone who asks humbly, and of course, with faith. So God's storehouse of wisdom is infinite, and He will give this gift generously to all people who believe in Him with all their heart. Unto Him all the glory. Mamaya po yung discussion natin, manalangin na tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat. Muli niyo kaming dinagdagan, Panginoon, ng karunungan upang lalo kaming matuto sa buhay naming ito. Ang pinakakailangan namin, una, matiyak namin yung tunay na pananampalataya. Then, ikalawa, yung pananampalatayang ito ay nagbubunga ng karunungan. Tulungan niyo kami, O Diyos, na mag-umapaw sa puso namin ang mga bagay na ito para lamang sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan at mapagtagumpayan namin ang napakaraming hamon sa aming buhay. Lubos kami nagpapasalamat sa inyong kadakilaan at kabutihan. Kaya lamang kami nakapagpapatuloy sa buhay dahil sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging firm and established through your word. At help us, Lord, to believe in you with all our heart and with all our mind, and to rely only to you. Tulungan niyo kami, O Diyos, na huwag kahit konti kami manangan sa sarili namin. Dahil kung hindi, kami hindi magiging kalugod-lugod sa inyo. Salamat, Ama, ng marami. Purihin kayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.